nasa simbahan tayo. Oras Bishop Ephraim Pautagana, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Happy New Year, Governor Daniel Scorpio Fernando! Kasama paputok dyan sa Bukawi, Bulacan. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister El po, Elaine Apit. Ikaw na naman. Lakay, di ka ba nauumay? Ala na ang iba. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes tuloy. Uy, Simbang Baklaran pala ngayon. Miyerkules. Thank God it's Wednesday, 27 ng buwan ng Disyembre. Ilang days before New Year? Lakay, 4 na araw na lang, Pasko na. Ay, Pasko na, New Year na. Ayan, 2024. Dapat hours na ang countdown mo, hindi na araw. Araw ba? Hindi, oras na lang, hindi araw. Hours pala. So, hours before New Year. At narito ang headlines na ating mga balita. Pilipinas, sinisi na naman ang China sa paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Kilos protesta kontra PUV modernization, nagpapatuloy tinawag na peke at gastos lang ng mga kontrang tsuper. Mga naputukan ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, umabot na sa 75 ayon sa Department of Health. Philippine National Police todo handa na sa pagdiriwang ng pista ng Poong Itim na Nazareno sa January 9. Uy, lalagyan daw ng bulletproof yung nasalamin yung andas. COVID-19 cases tumaas. Mga pagtitipon ngayong Kapaskuhan, party at mga reunion nakitang dahilan. 3 suspects naman sa pamumugot ng ulo ng security guard dyan sa may Quezon City noong Pasko. Tinutugay kaya ng Philippine National Police. Bakit? May mga... Excuse me. Naubo ko lang. May mga Abu Sayyaf na naman ba rito? Ha? Naku. Ba't may namumugot ng ulo? Ayan. Tingnan mo na ba't... Samantala, pampaserong jeepney sumalpok sa Sampuno sa Rizal. 16 na pasero sugatan. Pagsasaperbado naman ng Ninoy Aquino International Airport, pinaplansya na 4 na pribadong kumpanya nagsumitin ng kanilang bid. Mga motoristang nabuwis naman sa grabeng traffic. Sanhin ng isinarang Rojas Boulevard EDSA flyover. Hindi ako nadadaan dyan, ano ha? Ako rin lakay, hindi ako nadadaan. Samantala, toll fees naman sa SLEX, Skyway, T-Plex at NAIAX libre sa pagsalubong sa bagong taon. Aba, may pa, may pa New Year's gift. Andaya naman ha? Alas 12 lang yata hanggang alas 6 na umaga o hanggang alas 5 na umaga, ha? Wala namang masyadong dadaan doon. Diskarte. Bira naman si Ninong RSA, ha? Oo nga. Di pa ginawang kahit half day man lang. Business-minded talaga lakay Sana maghapon man lang. Ayan. Samantala sa detalye natin mabalita, sinisi na naman ng China ang pabago-bago daw na polisiya at posisyon ng Pilipinas. Kaya lumalala ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Mao Ning
Spokesperson ng Chinese Foreign Ministry sa press con nila sa Beijing na ang mga kaganapan sa West Philippine Sea ay paglabag sa soberanya ng China at ang may kasalanan ay ang Pilipinas dahil inaangkin daw natin ang sarili nating lupa. Teritoryo. Kaya naman mananatiling matatag ang China sa pagprotekta sa kanilang teritoryo, soberanya at maritime rights and the interest ng kanilang bansa. At yung iba rito ay sakop na ng Pilipinas. Nakiusap ang China sa Pilipinas na bumalik na sa tinatawag nitong right track of properly handling dispute sa pamagitan ng dialogo at konsultasyon. Di ba nag-usap na si Pangulong Marcos at Pangulong Xi Jinping? Ala namang nangyari. Samantala, mariing pinabulaan na naman ng AFP ang akusasyon ng China na nangunguna daw ang Pilipinas sa pagpalala ng tensyon sa dalawang bansa sa isyu ng West Philippine Sea. Kaugnay niyan, Lakay, mayroon tayong makakausap na sa ating linya. Ang si Dr. Romel Banlawi. Teka, ba't si Dr. Romel Banlawi, di ba ubigay na ito? Hindi. Hindi ba? Sila kayo naman nagbibiro ka na naman. Kaibigan natin to, kaya nabibiro natin ang ganyan. Independent National Security Advocate. Dr. Romel Banlawi, sir. Ayan, Doc, magandang hapon. Merry Christmas and Happy New Year. Magandang hapon po. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong dalawa. Ayan. Magandang hapon po. Merry Christmas and Happy New Year po. Kasama ko to sa CIDG. Ayan. Talaga. Advisory Council. Ayan, Dr. Romel Banlawi, sir. Ayan, so ano po yung masasabi? Ano ang dapat kaya nating gawin ngayong tayo pa ang masama ngayon, sinisisi ng China sa paglalado ng sitwasyon sa West Philippine Sea? Well, yan po talaga ang ugat ng problema sa West Philippine Sea. Pinag-aagawan po talaga ng iba't ibang bansa ang mga isla dyan at mga land features dyan at iba't iba yung pananaw din ng mga parties kung sino ang may karapatan sa karagatan na yan. Kaya yung sinasabi ng China ay yan po ay ang kanilang national position. At iba rin naman po ang ating national position tungkol sa bagay na yan. Dahil sa ganang atin, ang China, ang patuloy na nag-claim ng ating mga ng ating karagatan at mga land features sa loob nito. Kaya yun po talaga ang problema diyan, magkaiba talaga yung national position, iba yung pagbasa ng China sa sitwasyon at iba rin naman ang pagbasa natin sa sitwasyon. At kung patuloy na magkaiba ang pagbasa natin sa sitwasyon, talaga pong mananaig ang conflict po dyan. Pero sinasabi po ng United Nations Convention of the Law of the Sea ay meron pong paraan para po ma-resolve yung problema na yan. At yun po ang dapat natin pagbigyan ng pagtin. Yung paraan para po ma-resolve yung competing national position, hindi lamang ng China at ng Pilipinas, pati na rin yung mga iba pang parties na merong ibang national position sa West Philippine Sea. Kung hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling o kaya yung UNCLOS, kasi hindi kinikilala ng China, saan po tayo dapat dumulog? Ano ang neutral venue para kilalanin ng China at Pilipinas kung ano ang magiging decision? Professor Banlawi, sir. Malinaw sa posisyon ng China na talagang hindi niya kinikilala yung international arbitration. At dahil nga ang international arbitration na nakapaloob sa United Nations Convention of the Law of the Sea ay tungkol lamang po sa karapatan sa karagatan. Pero ang position po ng China ay sino po ang pagmamay-ari ng mga land features at hindi po talaga takot yan ng UNCLOS. At sa issue po ng territorial conflict, ang paraan lamang po para malutas yan ay sa pamamagitan ng mapayapang pamaraan ay yung direct negotiation. Magkaroon po ng negotiated political settlement or yung tinatawag na non-peaceful means kundi through the act of war. Yan po ang nangyari sa China at Vietnam sa Paracel.
nagkaroon po sila ng gera doon at as a result of the war there, ay nakontrol ng China ang karamihan ng mga land features within the Paracel. Yan pong sitwasyon na yan ang ayaw nating mangyari. Kaya the only peaceful option to handle territorial dispute ay through direct negotiated political settlement. Dr. Ibig Banlawi, sabihin, dapat po makipag-negotiate tayo sa China on how to peacefully manage our existing territorial conflict. Kasi dalawa po yung pinaglalabanan dyan sa West Philippine Sea. Yung land features o yung territorial conflict, sino ang nagmamay-ari ng mga isla, ng mga cay, ng mga reef at ng mga shoals dyan, at yung sino ang may karapatan sa karagatan. So yung tinatawag po na maritime jurisdictional conflict. Sino ang may karapatan sa mga karagatan. Yung isa naman po ay territorial conflict. Sino ang nagmamay-ari ng mga land features. Dr. Banlawi, sir, sa tingin po ba ninyo, syempre, ang Amerika po ay medyo umeeksena dito sa usapin natin sa West Philippine Sea. Kung ang Pilipinas ba ay sakali man po papayag o tatanggap tayo ng tulong mula sa Amerika, na una nga na po nilang ipinangako na anytime daw na kailangan, pwede silang tumulong sa Pilipinas. Tingin nyo po ba ito ay magpapalalas lalo sa sitwasyon natin sa pagitan ng Pilipinas at ng China, just in case po na ang Amerika ay pumasok na dito sa isyong to? In tackling territorial dispute, any involvement of non-parties to the conflict will only complicate the issue po. Yan po talaga ang masakit na katotohanan. At hindi po yan posisyon ng China. Yan po ay posisyon ng international academic community na talaga pong lalala ang sitwasyon kung merong mga non-parties ang may involved sa issue na yan. Pero ang posisyon po kasi ng Estados Unidos ay neutral sila when it comes to the issue of territorial conflict. Ang pinagdalaman po ng US sa West Philippine Sea ay yung freedom of navigation, yung paggamit po ng karagatan. Pero sa panig natin sa Pilipinas, Dr. Romel Banlawi, kanino tayo hingi ng tulong kung hindi kinikilala ng China ang UNCLOS, ang International Arbitration Tribunal? Saan tayo dapat humingi ng tulong na ang tulong ay pamamagitan ay acceptable din sa China? Para sa akin po ay hindi po tayo kailangan humingi ng tulong kahit kaninong bansa in order to settle our territorial problems with China. Masisettle lang po yan through negotiation. Okay, yung po talaga ang katotohanan po diyan. Through peaceful negotiated political settlement lang po talaga masisettle yan dahil nga ang China ay hindi pumapayag na may mga ibang parties na may involved sa issue. So, ngayon, kung talagang gusto po nating ma-involve yung ibang powers like United States, Japan, even Australia, and even South Korea, para po mapalakas yung ating pagdepensa sa ating territorial claim, ay talaga pong mahihirapan po tayo dahil nga papalag ang China. Ngayon, kung gusto talaga nating magkaroon ng peaceful settlement ng ating territorial dispute, wala pong ibang paraan kundi magkaroon ng direct political negotiations with China. So sino po ang dapat mamagitan dito? Ang Department of Foreign Affairs ba, AFP? Magkaroon ng team ang Amerika ng China at Pilipinas at sila ang mag-uusap. Yan po ang pag-uusapan ng dalawang bansa kung sino ang mga miyembro ng kanilang negotiating team. Ngayon, meron din naman paraan para masettle yan. Pwede rin po magkaroon ng third-party mediation. Pero kailangan pa rin po ng consent ng both parties kung sakasakali magkaroon ng third-party mediation. Ngayon, kung hindi papayag ang China, ay hindi po magkakaroon ng settlement po. Hindi magkakaroon ng third-party mediation. Kasi ang posisyon ng China ay gusto niya ng direct political negotiation. Nabanggit yung third-party mediation, Dr. Romel Banlawi, definitely hindi acceptable ang sa China ang Amerika. Anong bansa ang pwede? Russia? Well, kung sakasakali pong mag-decide ang China na pumasok sa third-party mediation, ay pag-uusapan po ng Pilipinas at ng China kung ano ang commonly acceptable sa kanila. Pwede po, pero malamang po hindi po acceptable sa China ang Estados Unidos. Sa atin naman, di rin naman sa atin siguro acceptable ang Russia. Siguro ang Switzerland.
Pwede. Dahil napaka-neutral na bansa ng neutral Switzerland. country. O kung sa Southeast Asia naman, ang malapit po sa atin ay Indonesia. Mhm. Oo, kasi very neutral ang Indonesia when it comes to major power rivalry. Mhm. So, depende po yan sa kagustuhan ng Pilipinas at ng China. Pero ang sa ating pong pag-aaral, na hindi po talaga magkakaroon ng direct peaceful settlement ang territorial aspect of the conflict in the West Philippine Sea kung isasama po ang mga major powers dahil ayaw po ng China na yan. Ang gusto ng China ay direct political negotiation. Meaning, Okay. mga parties concerned lamang ang may involved. Ngayon kung ayaw po natin ng ganyan, ay mahirap po talagang lutasin ang problema sa West Philippine Sea dahil dalawa po ang problemang dapat natin mabigyan ng solusyon, yung territorial conflict at maritime jurisdictional conflict. Dr. Romel Banlawi, sir, maraming salamat sa iyong paliwanag at siguro samahan natin ang dasal para maayos na itong issue natin dahil aminin natin, malaking business partner din natin ang China. At higit sa natin maraming Chinoy dito sa ating bansa. Tama po. Kaya po, ang paraan lamang po para makaon yung situation sa West Philippine Sea ay talagang mag-usap ang dalawang parties para i-manage po peacefully ang kanilang different national positions. Okay. Teka muna, isa na lang pahabol, Dr. Banlawi. Ang UN ba, di ba pwedeng mamagitan dito? United Nations? Ay, naku po, sa aking pong pag-aaral, mababa po sa priority ng United Nations ang issue ng South China Sea. Ang number one pong priority ng UN ngayon ay ang nangyayari ngayon sa Israel at nangyayari sa Ukraine at yung kagutuman na nangyayari sa Africa, yung issue ng climate change. Yan po ang mga nasa top priorities ng UN. Ang territorial disputes po like East China Sea dispute, South China Sea dispute, Taiwan conflict ay mababa po sa priorities ng United Nations. Pero hindi naman po, porkit po sa mababa, hindi po ibig sabihin wala sa agenda ng UN. Kung badala po sa priority lang po ay wala po tayo sa priority. Wala sa priority ng UN ang South China Sea dispute. Priority yata ito ng US kasi gusto magkaroon ng conflict para makabenta ng armas. Ayun, magbebenta ng fighter jets. Bibili tayo. Yun po ang speculation ng iba, pero para sa akin po ang malinaw na interest ng Estados Unidos sa South China Sea ay freedom of navigation. Pero kung conflict ng po pag-uusapan sa issue na yan, ang pinaka-top priority ng US sa ating rehiyon ay ang sitwasyon sa Taiwan at ang sitwasyon sa Korean Peninsula. Ang South China Sea po, wala po sa kanya. Sa priority ng US yan. Ang number one pong priority ng US ay yung Taiwan Strait. Number 2 ay ang Korean Peninsula. Baka number 3 lang ang South China Sea dyan. Dr. Banlawi, sir, maraming salamat. Thank you sa mga paliwanag and Happy New Year. Happy New Year po. Happy Dr. New Year po. Happy New Year, sir. Thank you. God bless us all. National Security Expert, Dr. Romel Banlawi. Samantala, punta natin lang pang detalye ng mga balita. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang No to PUV Phase Out Coalition kasama ang iba pang mga progresibong grupo. Diyan naman sa Iloilo, nagtipon ng naturang grupo sa harap ng LTO Regional Office 6 upang iprotesta ang PUV Modernization Program, lalo na ang nalalapit na deadline ng consolidation. Ayon kay Elmer Furo, lead convener ng coalition, mananatili sila sa harap ng opisina hanggang bukas, December 28. Panawagan nila na tuluyang ibasura ang modernization program, gayon din ang local transport route plan at mandatory consolidation ng mga tradisyonal na jeepney. Babalikan natin ilang pang detalya na ating mga balita. Yung tatlong suspect sa pagpugot ng ulo ng isang security guard sa Quezon City noong Pasko. Abay, sinusubaybayan na ng PNP, so at least may lead na sila. Samantala, PNP todo paganda naman sa pagdiriwang ng pista ng Black Nazarene sa January 9. O ingat-ingat ha, yan huwag pasaway. Dumadami po ang bilang ng mga naputukan ng rebentador at naputulan na ng daliri ha.
Huwag nang sumama rito, umabot na ng 75. Ayon sa Department of Health. O yung mga driver naman natin dyan, mga kuya, dahan-dahan sa pagmamaneho, ha? Abay, pampaserong jeepney sumalpok sa isang puno sa Rizal. Buti walang namatay pero 16 pasero ang sugatan. Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Ninong Cesar Lee at Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay, alas 4:28. Oras sa Ninong Mayor Roland Paulino, Kuyang Dado Melegrito at Dr. Ruel Aguila. Oras, Sister L. It's 4:33. It's the most wonderful time of the year. Dumako nga tayo sa Malacanang. Jingle bell. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Nasaan ang Pangulong Marcos ngayon at First Lady Lisa Araneta Marcos? Di ba sila may bigyan ng aginaldo? Lakay, hindi na nga tayo nakapagsimbang gabi sa oo Malacanang, nga, di ba? Hindi pa rin natin natikman yung puto bumbong doon. Oo nga. Ay, di ba tayo tinake out ni Miss Let? Ha? Mukhang si Miss Let hindi rin nagsimbang gabi doon. Mabagal ang Malacanang. Naunahan pa sila ni Congresswoman Rida at Mayor Arta Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Oo. Napadalahan tayo ng giant empanada. Anyway, alamin natin ang latest sa Malacanang. Uy, yun daw presyo. Uy, mga misis, makinig po kayo, ha? Aba, good news naman itong balita mula sa Malacanang. Dahil ang presyo daw ng medianoche, hindi na raw inaasang gagalaw. Oh, ganun ba, ha? Dapat nga bumaba kasi tumaas nitong Pasko eh. Ayan. Aris number 14. Ikaw ba nakapamili na ng mga bilog-bilog, Miss Let? Oo, ha? yung pang medianoche. Ang Ilocano ba at saka Ano lakay? Taga Mindoro Ilong- si Miss Let eh. si sino? First Lady Ilongga ba siya? Hindi ko Ayan. lang alam. Parang Ilongga yata. Ilongga ba siya? Ayan. Mga Araneta, mga ano, di ba? Hindi pala mga ano Hindi yan. lang. Mga Mga- taga-Mexico yata. Mga elite yung mga Mga ilustrado. Ares number 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Ba't ka natatawa? Bakit may tumatawa dyan, Miss? Hoy, ba't nandiyan si Boy Next Door? Naka-open yung linya ni Boy Next Oo Door, nga, Gonzales. dinig yung tawa ni Boy. Ayan. Galit si Black Nasa rin sa'yo, Boy. Ayan. Miss Let, please come in. Good afternoon. Merry Christmas. Happy New Year. Nakatiwala ang Department of Trade and Industry na hindi nagagalaw ang presyo ng mga produktong pang medianoche. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Assistant Secretary Amanda Nograles ng DTI Consumer Protection Group na may commitment sa kanila ang mga manufacturer at retailers na mananatili ang presyo number 31. Sa katunayan, mayroon anyang ilan sa mga ito ang nagpapadala pa ng picture ng items na nasa shelf bilang patunay na compliant sila sa price guide. Pero ayon kay Nograles, patuloy pa rin naman ang ginagawang monitoring ng ahensya para matiyak na walang mga negosyanteng magsasamantala sa presyo. Nitong nakalipas na linggo, may ilang report na inaksyonan ang DTI hinggil sa mga nagbebenta ng mas mataas sa price guide na inilabas ng DTI. Para sa basic necessities and prime commodities, sabi ng opisyal, may ilan-ilan na nagtaas ng presyo pero hindi naman lumalabag sa tinatawag na SRP bulletin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Nasaan ang first couple ngayon? Ang Presidente at First Lady? Tahimik ang palasyo buong araw, lakay. Diba? Talagang peace on earth talaga, ha? Peace in Malacanang, tahimik, ha? Oo, lakay. Silent Mukhang holiday mode pa. Silent day na, peaceful day pa. Ayan. Oo.
Pero actually minsan, may mga events sila, tapos nalalaman namin after na. Hindi ina-announce before. Sikreto pala. Wala bang pahabol na pipila dyan sa Malacanang? Wala na siguro lakay. O baka, ano na yan, sa kanila na lang. Naniniwala na akong Ilocano ang presidente natin. Ayan. Gusto ko malaman lakay, di ba nakita doon sa picture nila, may naabutan. Sino ba nag-aabot ng sobre lakay? Si First Lady Imelda kay Presidente o si Presidente kay dating First Lady? Di ba? Sa picture. Ganun ba? Palagay ko si sino kaya? Palagay ko si Mami. Ayan. Yan Si Mami ang nagbigay. Palagay ko siya kasi siya ang galante. Ayan. Kilala ang dating First Lady Imelda Marcos na pagiging galante. Oo, sa bagay. Kasi lakay, parehong may hawak na sobre eh. Ganun ba? Si First Lady Liza Araneta Marcos, may hawak siyang sobre. Tapos si Presidente, yun yung nakaktuhan na nag-aabutan sila ni dating First Lady. Kaya sino kaya nagbigay? Ano ba yan? Kulay red ba? Ang pau ba yung bigayan? O baka siya... White lakay, mukhang GC. Baka siya Rubistax na yan. Pamana na pala yun. Oo. Baka gold certificate na ang mga yan. Mukhang gift certificate lakay. Worth magkano kaya yun? Ayan, gift certificate sa Rostars o SM? Hindi na natin nasilip. Naku, mahina yata yung ating data gatherer sa Malacanang. Hindi alam mo yung ano Anyway, Miss Net, kayo mga reporter sa Malacanang press corps, anong pamasko ng presidente? Ay, di ba nagbigay siya lakay ng sa amin, ng year-end party na may raffle. Walang sobre? Walang cash? Walang regalo? Almuta. Walang ganun lakay. Secretary... May regalo lakay. Ano? May regalo lakay. May box, tapos may kasamang personalized na parang dear Lep Narciso, ganyan. Tapos may greetings na Merry Christmas, ayan. Tapos President Marcos. Tapos, ang laman niya lakay ng box ay mga, alam ni Presidente, mga kailangan namin, mga luggage tag, mga ganyan, lagayan ng passport. Oo, ganon. Pero walang ampaw. Pero may seal ang Office of the President. Yan ang importante doon eh. Yun ang binabayaran doon eh. Yung seal of the Office of the President eh. Oo, lakay. At saka yung card niya personalized. So may picture din silang first family. Last year ganoon din. Yung last year ang ibinigay niya ay power bank na may seal of the president. Ayun, nakakala ko walang ganyan. Yan yung pinaka-importante diyan eh, ha? Kahit na kitchen man lang yan pag may seal of the president tuwan-tuwa na tayo dahil galing sa presidente yan. Tatago mo talaga Oo, kapag galing talaga sa Malacanang lakay, yun yung kailangan eh. Kaya yung mga laptop bag, kaya nga si dating president. Pangulong GMA noon nakatanga ko ng regalo na kuwan, yung tantaran ba lakay ng pinapaitan o kaya yung sangkalan ba tawag doon? Chopping board. Chopping board na may seal of the president. Ayaw kong paggamit, hindi. I-frame nyo yan, galing sa presidente yan. Oo, totoo lakay. Ang problema pag ganyan lakay, maraming nanga-arbor, di ba? Kaya correct. Ayaw mo na ipamigay. Tama. Ayaw mo na ipamigay, panggamitin. Ayun lakay. Miss Let, maraming salamat. Happy New Year. Happy New Year, balik sa inyo lakay at Sister L. Maraming salamat, Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Happy New Year, Mr. President. First Lady Lisa. Nasa ating linya mahabigan si Secretary Rino Abad ng Department of Energy. Director Rino Abad lakay. Ganun ba? Director ba? Alamin nga natin kung ano ang forecast nila sa oil prices. Kakataas lang kahapon eh. Ganun ba? Magtutuloy-tuloy ba ito hanggang 2024? Secretary Rino Abad, sir. Maganda umaga po sa inyo, Secretary. Happy New Year. Secretary. Attorney. Secretary Abad.
Ayaw tuloy sumagot. Director kasi siya lakay daw. Oo. Ay, Pinopromote mo na daw siya. Paano yung secretary? Di natin naririnig eh. Baka sakaling wala, di natin nabla yung secretary. Ever since na naupo bilang Department of Energy Secretary, hindi natin narinig yung anong pangalan nun? Dito ba? Kita mo, di mo rin kilala dahil... Last name lang ang alam ko. Ano? Lotilla, di ba? DOE Secretary. Ewan ko. Oh my gosh, wait basta lang. di ko kilala eh. Lakay naman eh. Mas kilala ko ba Cesar Abaricia at si Manny Castañeda lang Lakay, siya eh. Rafael. Rafael ba? Sa Secretary Rafael. Ayan. Rafael Lotilla. Sige, balikan natin si, andyan na ba? Ayan. Kung wala pala kay... Andyan na ba si Secretary Rino Abad? Ayan. Kasi sila kayo mabuti pa siya na lang ha? Alam mo, sa lahat ng cabinet members ito ang hindi pa natin nai-interview na ako rin nila kayo. Tama kala kayo. Never pa natin Iba ka kasi may spokesperson naman daw, si Director Abad. Director Rino Abad, sir, magandang hapon po sa inyo at Merry Christmas, Director. Director Abad. Director. Director. Natatawa ko sa ilakay. Kasi ganyan sa amin yung di ba yung sa parang... probinsya. Hoy, Aliyah. Ayan, Jacqueline. Jackie lang. Jackie ba? Akala ko Jackie O. Ayan. Director Rino Abad, sir. Magandang hapon po sa inyo at Happy New Year, Director. Merry Christmas, Sir Deo, Ma'am Elaine, at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ayan, Happy New Year, Attorney. Happy New Year, Director. Ano po ang forecast natin, sir, sa 2024 sa oil prices? Well, bukas may inasahan tayong increase na adjustment on all liquid petroleum products, gasoline, diesel, kerosene. So, yan ho'y aabot ho ng more than 1 peso. At in-expect ko natin na itong adjustment ay mukhang effect ko ito yung ongoing ngayon na nangyayaring problema dun sa Red Sea. Ito'y temporary, no, Sir Deo? Opo. At ito naman ho ay ginagawa na ng action. May report na ho na ngayong araw, halimbawa, may mga plano ng resumption yung mga shipping na dadaan dun sa Red Sea. So, may mga action na ginagawa dyan, but it remains to be a problem at this point in time. Pero, again, this is temporary. Nangyari na ho ito before. I think meron lang hong nangyayaring mga pag-atake ngayon. Yan naman, inaasahan natin mariresolve moving forward. So, Attorney, within this year po or hanggang ay sa bagay, January 1 na nga pala na ilang araw na lang, 4 days na lang po pero by January po ba magtutuloy-tuloy pa po base po sa inyong pagtaya? Well, fundamentally simula nung October, again, last na increase natin na nakita ay yung katapusan ng September. Pero na magsimula tayo ng October, nagkaroon tayo ng sunod-sunod na rollback. Mangilan-ngilan meron hong mga ganitong sitwasyon na may mga instances lang na nag-create nung pagkakaroon ng mga increases. So naniniwala pa rin tayo na fundamentally may inasahan tayong oversupply at ito'y nakikita doon sa projection ng halimbawa ng mga reports like Global Platts, yung OPEC oil market report. Kaya nga ho nagplano sila this month nagkaroon ng ministerial meeting ang OPEC Plus. Plano nilang i-implement for the first quarter ng 2024 na magbawas ng production. Ibig sabihin talaga mayroon talagang totoong oversupply. Nakikita. Ngayon kung may oversupply ho, ito ho yung nagdala ng sentiment ngayon na sunod-sunod ang rollback. Yun nga lang, sana hindi gawin na naman. Alam naman natin nung in-implement talaga nila nung May this year, yung kanilang mga unang production cut
Talagang sunod-sunod, 11th week po yun. Nako. 11 weeks na nagkaroon ng... so ngayon, inaasahan natin na oversupply ho tayo. Sana unless mag-implement ho talaga nila in toto, bawasan nila ng 900,000 barrels per day yung production nitong OPEC Plus. So paano to, Director Abad, sir, kung magbabawas ng produksyon ang mga OPEC members, effect niyan, tataas po ang presyo ng langis. Yan ho ang ating reality, no? Opo. Ngayon nakakaranas tayo ng mga rollback because of the expected oversupply. Alam nyo, Sir Deo, tumaas po kasi talaga ang supply from US, mainly from US for over 1 million. At yung production cut nila nung May ni Saudi na almost 1.5, naibalik na ho nila yung 500,000 barrels from that. At yung Russia, around 500, naibalik na nila yung 200,000. Ang gusto lang ho nilang gawin, 500 ho, dati nang tinanggal yan, 200 kay Russia, 500 kay Saudi. Mukhang gusto nilang tanggalin, a little more, 200,000 kasi 900,000 instead ng 700. Paghahatian ho ng other OPEC Plus member countries yan. So parang binabawi lang nila yung naibalik nila. Yun nga lang, problema ho nila, yung naidagdag na ho ni US na 1 million. We're really hoping na ituloy ni US yung 1 million na yan kasi mag-i-even out. Mag-i-even out lang. Kung tanggal nila yung 900,000 barrels, mag-i-even out. So, magiging very tight lang. Ang ating ayaw mangyari, yung nangyari nung May na nagkaroon ng undersupply. Okay. So, very tight ang makikita natin kung mag-implement ng production cut ng 900,000 barrels January. Magiging very tight. So, hindi ho tayo sigurado kung i-increase or di-decrease. Baka ma-maintain ho yung level ngayon ng price. Nasa $75 per barrel. But of course, pag yan naman ay hindi nila nagawa, mukhang yun ho ang inaasahan natin mukhang magiging okay ang price pag hindi po sila nagbawas. Director Rino Abad, sir, nag-resign na ba yung secretary natin sa Department of Energy? Hindi ho. Hindi wala, ba? hindi ho. Akala namin nag-resign na. Hindi namin naririnig. Wala ho. Araw-araw po papasok sa opisina ang ating secretary sa Department of Energy. Hanggang ngayon ho, papasok ko kami. Talaga. Hindi. Dito sa department. Hindi. Alam ko, ikaw, nandiyan ka. Yung secretary ang tinatanong ko, Director. Ang alam ko, wala naman hong usually for the longest time ang secretary namin palagi hong pumapasok sa opisina at hindi ho known ho ang secretary namin na hindi mahilig magbakasyon. Ganun ba? So probably he's just out siguro ngayong araw because of some important meetings. Pero hindi ho known ang secretary namin na nagbabakasyon. Ayun. So pumapasok din pala kaya lang hindi nakikita at saka hindi naririnig. Yan. Na meron hong mga activities na pinupuntahan at alam niyo ho naman na marami ho tayong mga accomplishment sa energy nung pumasok po ang bagong administration. Sa bagay, balitang ang sipag-sipag ni Secretary Lutilla Yan. Ang galing-galing. Opo. Attorney, habol ko lang Director Abad, sir, kasi ang pinangangambahan po natin, of course, hanggang second quarter ng 2024 or ito pong El Nino. Kumusta po yung paghahanda ng Department of Energy at hindi po ba tayo mauuwi sa, di ba po, usually may mga yellow or red alert kapag may mga ganito pong pagkakataon. Kumusta po ang paghahanda ng DOE? Well, Ma'am Elaine, kahit yung sitwasyon ng El Nino, even before, mayroon ho talaga tayong mga sitwasyon na nagkakaroon ho ng yellow alert. Ang atin ho talaga dyan ay mabantayan ho ang mga papasok na power plants. Yan ho talaga ang ating sitwasyon. So mayroon ho tayong inaasahan na next year na papasok ng mga gas-fired power plants. Kailangan ho talaga natin ma-monitor na ito'y mag-commercial operate according to the timeline. Yung El Nino na yan, wala ho tayong magawa. We just have to make sure na wala hong magkakaroon ng forced
or unforced shutdown. Mhm. Dapat planado ho yung shutdown, synchronize ho ang shutdown, at the same time masiguro ho na yung dagdag na mga power capacity ay makapasok ho o on time. Okay, Director Abad sir, maraming salamat po at Merry Christmas, Happy New Year, Director. Magandang hapon huli sa lahat. At pakisabi ko kay Secretary, ano pala? Rafael Lutilla, ayan, binabati po namin ng Happy New Year. Ayan. Sana daw, attorney, ma-interview namin nila Kai soon. Yes, sir. Yes, sir. I think accommodating naman po si Secretary. Okay, Director Kailangan sir. namang Maraming mai-request salamat. lang. Sige po. Thank you po. Oo, ayan, January pa kami nagre-request. Merry Christmas, Happy New Year. Director Rino Abad ng Department of Energy. Sandali lamang Raymond Dadpaas, standby Miss Aliyah Ecatlo de Forte. Sandali lang at gandaan natin at baka magkaroon tayo ng 15-month pa eh. Talaga. Ayan. Siyempre, umasa ka hanggang Okay. kailangan ni Positive. think positive. Yeah, Ayan. Oras, Sister L. It's 4:53. Balikan natin ang ating mga reports. Pero batiin ko lang ito, Sister L. Ayan, birthday pala ha? Ni Justice Supreme Court Associate Justice Japar Japs Dimaampaw. Aba. Happy birthday po. Justice Japar sir. Ayan, happy birthday. Binabati ka ni Kuyang Aga Gising Lukman. At binabati ka rin ni Justice Jomar Canlas. Ayan. At Director Bert Moso. Ayan. Happy birthday, Justice. Binati kaya siya ni Presidente. Malapit din to kay Pangulong Bongit eh. Ayan, Justice Japar. Happy birthday, Justice. Salamat tayo dyan. At siyempre batiin natin, triplets? Paano kayo ginagawa ito, Sister L? Ano Ha? Triplets? Ayan. Triplets na? Oo. Anak? Aba, pamangkin pala namin ito eh. Ha? Triplets? Ayan, triplets. Ang saya naman nun, Lakay. Happy birthday kay Maria Diana Ferris. Si Joyce at Florence Pasqua. Wow. Kuya nga Judge Juna Pasqua, paano mo inassemble ang mga ito, ha? Ang hirap siguro niyan, ha? Triplets, isahang ha? Lakay, no? Tatlong kaagad, ha? Ayan. Hindi na daw mga Paano kayo ginagawa yung triplets, ha? Pagka twins, sabi na sa probinsya, kumain ka daw ng kambal na saging. Ayan. Mga pamahiin talaga. Baka daw maging twins yan. Ito, triplets, ha? Happy birthday, Maria Diana Ferris, Joyce, Florence Pasqua. Mula kay Daddy Judge June Pasqua. Ayan. Report mula kay Raymond, Sister L. Mga problema ng bansa, mas local at hindi sa abroad ang solusyon. Ayon yan sa isang senador. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Dadpaas. Kay Raymond. Elaine, Mayor Mao sa desisyon na ni Pangulong Bongbong Marcos kung gugustuhin nitong bumiyakin ng bimiyay sa susunod na taon. Ito ang deklarasyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng pagtaas ng 58% sa travel fund ng Pangulo o 1.40 billion pesos para sa 2024. Ganun pa man ay pinalalahanan ni Pimentel ang Pangulo na ang mga problema ng bansa ay lokal. Ang problema sa food production ay nangangahulugan na dapat ay pagandahin natin ang ating ani sa ating sariling lupa. At ang food importation ay hindi nangangahulugan ng food production. Una nito ay kinastigo ng ilang sektor ang pagiging biyahero ng Pangulo, lalo na kung hindi naman pinakikinabangan ang gusto ng ating mga kababayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas.
Samantala, ayaw magpa-consolidate ng ilang jeepney operators sa Parklea Terminal sa crossing dyan sa Mandaluyong City. Ayon sa mga tsuper, hindi sila naniniwala sa ginhawang hatid ng PUV Modernization Program at tinawag itong peke at gastos lang. Paliwanag ng ilan, pinaghirapan nila ang kanilang mga unit na jeep kaya ayaw nila itong isuko kasama ang kanilang prangkisa sa LTFRB. Samantala, may ilan namang mga driver sa lugar na sang-ayon pa rin sa consolidation. Kasalukuyan silang naghahabol para naman sa pagsusumite ng mga dokumento para sa consolidation. Umaasa ang mga tsuper na magbibigay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palalawigin pa o magbibigyan daw ni medyo nalilito ang ating writer. Medyo lasing yata yung writer. May hangover ba yan? Magbibigay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng palawigin pa ang deadline para sa mga gustong humabol sa consolidation. It's the most wonderful time of the year. Samantala, 2 hanggang 3 katao ang persons of interest sa pagpatay sa security guard ng Ford Service Center sa Balintawak, Quezon City. Ayon kay Police Major Dondon Lapitan, hepe ng Quezon City Police Criminal Investigation and Detection Unit, walang forcible entry sa binabantayan ng security guard na si Alfredo Tabing na pinugutan pa ng ulo. Kaya naman pinag-aral nila kung may pumasok o nasa loob mismo ng car showroom ang suspect o mga suspect na nasa likod sa pamumugot ng ulo. Ang lupit naman nila, ha? Hindi pa nagkasya, sana binaril na lang, pinugutan pa ng ulo, ha? At yung ulo ay hindi matagpuan, nawawala. Sa logbook ng mga security guard ng Ford, ang huling pumasok sa entry ni Tabing ay alas 5 pa ng hapon noong December 24. Umaga ng December 25 nang makita ang kanyang upuan sa service bay ng kanyang makapagwardya na nagipagpalitan sana ng shift. Sa teorya ng pulisya, posibleng pinainom ng pampatulog si Tabing at saka pinugot ito ng ulo dahil malinis daw ang crime scene at wala indikasyong nagpumiglas ito, pero nawawala naman ang kanyang cellphone. Grabe, ano, ha? So walang saksak, walang sign of struggle na tayo. Walang tama ng baril. Pinugutan lang ng ulo. Nakikilabutan naman ako dyan, Lakay. Abay, talo pa ang mga Abu Sayyaf. Grabe naman, wala ba kayong puso? Lang yung mga demonyo may gagawan niyan. Tapos itinago pa yung ulo. Nasaan yung ulo? Diyos ko, pumabagin. Bigat na kaya. Samantala, nakapagtala naman ng Department of Health o DOH ng 23 bagong kaso ng mga firework-related injuries sa buong bansa. Kabilang dito ang 2 binatilyo na naputulan ng daliri matapos mabiktima ng sinisindihang plapla. Sa kabuuan, umabot na sa 75 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok. Pinakamarami ang naitala sa National Capital Region, Central Luzon at Ilocos Region. Ayon sa DOH, karamihan sa mga biktima ay gumamit ng mga iligal na paputok. Ayan, ayun yung sinasabi natin. Paalala ng DOH, ang paputok ay hindi laruan. Bagamat magandaan niyang tingnan magandang tingnan, pero ito ay nakamamatay naman kaya huwag hahawakan. Samantala, bago ang balitang showbiz, ano ang latest sa Metro Manila Film Festival? Sino ba ang bestseller diyan? Sino ba ang malaking kumita diyan? Yung usually Lakayan parang naglalabas sila ng data after na yata ng awarding kasi ongoing pa yung showing ng mga film na yan. Pero yung mga showbiz reporters natin alam na kung sino ang pelikula ang dinudumog ng mga fans ha. Ayan, sikat pa ba si Ate V? Ayan. Tingin ko lang si wala Lola, naman siyang ayan. kupas kahit si Lola V, ha? Si Christopher Boydell yan ang partner niya doon. Pero ako lang may gusto ko mapanood yung Gumburo. Ayan, pareho tayo. Ayan, siya panoorin nga natin. Hanggang kailan ba itong mga Uy, alamin natin kay ating Showbiz Princess. Malaman natin Sasama daw siya Lakay, magpapalibre na naman yan. Sige, tama-tama may ticket pa ako Ayan. Mayroon ka? Sila ka hindi naman nagsasabi. Kaya nga nakita ko lang nakaipid dun sa mga regalo. Ay, Diyos mo ako daw naniniwala. Ayan, sige, panoorin natin yan, ha? Ayan, Gumbursa, ha? Ayan.
Anong role ni Christopher De Leon doon? Wala naman si wala Christopher ba De siya? Leon doon. Sila kayo naman. Iba na naman. Si Ate B. Si Ate B, anong role Yung niya sa movie Gombursa? Hindi din. Hindi rin. May movie silang dalawa together. Akala ko nasa Gombursa sila. Wala. Pero alam mo yung mga ganyang magandang pelikula, hindi dinudumog sa sa Metro Manila Film Festival. Katulad nung Jose Rizal, yung Muro Ami. Ano ba yung mga magandang pelikula na yung may social relevance ba? Yung Ayan. yung kay Paulo Abilino ba yun? Aha. Ay, meron pa yung kay yung General Luna, General Luna. General Luna. Goyo. Meron yung Goyo. Kay Gregorio del Pilar. Sige, alam mo natin ang balitang showbiz, di ba tayo ginugoyo nito si Aliyah? Ayan. Lakay, magaling manggoyo. Yan, sinasabi ko. Si Miss Agogo Dancer, galing pala sa dapat wala binigay ko sa TV para bago natin siya tawagin Lakay, pinakita muna natin yung pagsasayaw niya. Jolly Ting, pwede bang sumali itong si Miss Aliyah sa Pegasus? Ay, napagdiskitan ka tuloy. Pero ito Lakay, mga kumakalat sa social media na kinita ng mga pelikula sa Metro Manila Film Festival 2023. Fake news. So ayun, may naglalabas na daw agad kasi nangunguna na naman kayo. Alamin nga natin ang detalye mula kay Showbiz Princess Aliyah Ikatlo. Aliyah. Lakay at Sister L, happy holidays! Fake news nga ang kumakalat sa social media na infographics ng ticket sales ng mga pelikula na kalahok sa Metro Manila Film Festival. Paglilinaw ng MMDA, wala silang nilalabas na ranking o kinita ng kada pelikula pero para hindi ito maka-apekto sa desisyon ng mga manonood. Kung noon ay pinapost ito, ngayon ay hindi na dahil target daw ng pamunuan ng MMFF na bigyan ng pantay na exposure, spotlight at suporta ang mga pelikula. Samantala, nagpasalamat naman ang MMDA sa mainit na pagtanggap ng publiko sa 10 pelikula ng MMFF. Noong Pasko ay talagang dinagsa ang mga sinehan kung makikita natin ang mga video online, no? At sa katunayan, ayon kay Attorney Don Artes, chairman ng MMDA, mas malaki ang kinita ng film festival ngayon kumpara noong nakaraang taon. At Lakay at Sister L, mamaya na ang gabi ng parangal ng 49th Metro Manila Film Festival. Abangan natin kung sino ang mga nagsipagwagi na pelikula at mga artista. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo de Fort. Siguro pagka sumali sa Pegasus, bestseller itong si Miss Aliyah. Ha? Mabenta yan. Alala ko lang kasi yung sayaw niya Lakay, may video ko sa cellphone. Gumagano ito pala kayo. Labas dila pa. Nag-TikTok dance kasi sila Lakay. TikTok dance yun. Ayan. Pero panalo sila. Tig 5,000 man na panalunan. Hindi Lakay, nangaruling ba naman kasi ang mga yan? Mga bata pa, mga walang yan. Magaling kumita, magaling maghanap buhay. Hanap buhay sila eh. Oy, congratulations sa mga nobility sa Kabukiran na Shrine Club. Aba, Noble High Sheriff Chito Lahom. Kapalang president na incoming president ng Kabukiran na Shrine Club. Aba, big shot naman ang mga gohas mo, kuyang, ha? Guest of honor and speaker, aba, illustrious potentate, worshipful master, Roland Paulino, on the way na raw dyan sa Lakeshore, Cabanatuan, mga breath ng mga nobilities. Alaba tayo dyan. At siyempre binabati rin natin si Pam Sales. Hi Pam, Merry Christmas, Happy New Year. At kay Kuyang Nick Manipon, sabi niya pakibati naman ng happy birthday si Kuyang Joey Troy Talusig ng Bernardo Carpi Masonic Lands dahil pangalawang birthday na niya ngayon. Ayan. Twice a year ko mag-birthday. Ayan. Happy birthday Kuyang Joey Talusig ng Bernardo Carpio Masonic Lodge. At
Bira, ilan lang nga news item na nabasa natin, ha? Nasipag sila ngayon mag-set. Hindi pa natin nabasa yung mga nasa headlines natin, ha? Ayan, basahin natin. Ayan, basa. Mamaya na, Ken. Wala, overtime na Hindi, tayo. okay na yan, Lakay. Babasahin din naman nila sa balansyado yan, eh. Overtime na tayo ng 2 minutes. Lakay, ang New Year's resolution mo, ha? Oo, promise. Ayan. Kailan yan? 2025. Hindi ka na nasanay. Yearly kong New Year's resolution yan. Ako po si Dea Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Happy New Year. Stay safe. Ingat-ingat po kayo. Ayan, bawal magkasakit, bawal pumanaw, at bawal magka-COVID. At higit sa lahat, bawal maputulan ng daliri. Ayan, ingat sa pagpuputok ng mga rebentador dyan. Susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Ninong Henry Uri, at Miss O, Karen O. Yong. Bye-bye. Ingat.